May inflammation ka ba? Mataas ang blood sugar? Madalas ka bang constipated o may problema sa atay? Pakiramdam mo laging marumi ang sistema mo? Nag-aalala ka rin ba sa panganib ng cancer? Alam mo bang may isang simpleng gulay na makakatulong sa lahat ng ito? Pag-usapan natin ang okra. Isang simpleng gulay na sa totoo lang ay isa sa pinakamakapangyarihan at mabisang pagkain pagdating sa pagbalanse ng blood sugar at pagprotekta sa puso. Pinag-aaralan na ito ng mga siyentipiko dahil sa kakayahan nitong pabagalin ang pag-absorb ng asukal, pababain ang kolesterol, protektahan ang tiyan, at kahit suportahan ang utak, pero hanggang ngayon, marami pa ring umiiwas dito sa sandaling makita pa lang nila ito. Kaya siguraduhin mong panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil may isang bagay tungkol sa okra na hindi alam ng karamihan at kapag nalaman mo ito, baka magbago ang tingin mo sa gulay na ito. At kung naniniwala kang mas marami pang tao ang dapat makaalam ng ganitong kaalaman, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga taong mahalaga sa'yo. Pag-usapan natin ang okra. Siguro nakita mo na ito maliliit, berdeng gulay na medyo pahaba at may guhit-guhit, na kadalasang nakahilera lang sa tabi ng talong, sitaw at ampalaya sa palengke. Para sa iba, paborito ito. Pero para sa iba naman, iniiwasan nila ito dahil sa isang dahilan, may malapot o malagkit nitong texture. Pero eto ang katotohanan, kung ano yung ayaw ng karamihan sa okra, iyon mismo ang dahilan kung bakit ito napakakapaki-pakinabang. Ang okra, na ang scientific name ay Abelmoschus esculentus, ay hindi lang basta gulay. Kabilang ito sa pamilya ng hibiscus, kaya kung mapapansin mo, may magaganda itong dilaw na bulaklak. At kahit simple lang ang itsura nito sa labas, sa loob nito ay mayaman itong kombinasyon ng nutrients, plant compounds, at natural fibers na may malalim na epekto sa katawan hindi lang basta pampabusog. Para mas maintindihan kung bakit mahalaga ang okra, kailangan nating balikan kung saan ito nagsimula. Bumalik tayo libu-libong taon ang nakalipas sa mga lugar sa Africa, lalo na sa Ethiopia at Sudan. Dito pinaniniwala ang nagsimula ang okra. Noong mga panahong iyon, wala pang modernong medisina o laboratorio. Ang meron lang ang mga tao ay obserbasyon. Napapansin nila kung aling halaman ang nakakatulong sa pakiramdam nila, kung alin ang nagpapabuti ng digestion, at kung alin ang nagbibigay ng lakas. Isa ang okra sa mga halamang iyon. Habang lumalawak ang kalakalan, dahan-dahang kumalat ang okra sa iba't ibang bahagi ng mundo, dumaan ito sa Middle East, napunta sa India, at kalaunan ay umabot sa Southeast Asia. At saan man ito makarating, nananatili ito. Bakit? Dahil matibay ito. Kayang mabuhay sa mainit na klima, madaling alagaan, at higit sa lahat, nakakabuti ito sa kalusugan. Pagdating nito sa Pilipinas, dala na nito ang reputasyon hindi lang bilang pagkain, kundi bilang isang bagay na may benepisyo sa katawan. Sa Pilipinas, parang natural na tahanan ng okra ang klima. Mainit, mahalumigmig, at mayamang lupa, lahat ng kailangan nito para tumubo ng maayos. Kaya naman, naging bahagi ito ng pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino. Makikita mo ito sa pinakbet kasama ng kalabasa, talong, at ampalaya. Sa sinigang, lumalambot ito sa sabaw at nagbibigay ng kakaibang texture. Sa dinengdeng, mahalagang sangkap ito. Pero kahit gaano ito kakaraniwan, marami pa rin ang hindi nakakaalam kung gaano ito ka-beneficial. Para sa iba, isa lang itong gulay na pwedeng alisin sa plato. Parang hindi naman kawalan. Pero kapag naintindihan mo kung ano ang ginagawa nito sa loob ng katawan mo, magbabago ang tingin mo. Pag-usapan natin yung madalas ireklamo yung malapot o slimy na texture ng okra. Sa science, ang tawag dito ay mucilage. Ito mismo ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit maraming medicinal benefits ang okra. Isipin mo ang okra bilang isang maliit na lalagyan ng sustansya. Sa bawat kain mo nito, hindi lang basta fiber ang nakukuha mo, kumukuha ka ng kombinasyon ng nutrients na sabay-sabay kumikilos sa katawan mo. Sa 100 grams ng okra, mababa ito sa calories, pero mataas sa fiber kaya nakakabusog kahit hindi mabigat sa katawan. Maganda ito para sa mga gustong mag-manage ng timbang dahil tumutulong itong kontrolin ang appetite at maiwasan ang overeating
Mayaman din ito sa vitamin C, vitamin K, folate, magnesium, potassium, at antioxidants. Pero hindi lang ito mga pangalan bawat isa, may specific na papel. Ang vitamin C tumutulong sa pag-repair ng cells, nagpapalakas ng immune system, at tumutulong sa production ng collagen na mahalaga para sa balat, joints, at blood vessels. Ang vitamin K mahalaga sa tamang pag-clot ng dugo at tumutulong din sa pagpapanatili ng matibay na buto sa pamamagitan ng pag-regulate ng calcium sa katawan. Ang folate ay critical sa cell division at DNA formation lalo na sa mga buntis, pero mahalaga rin ito sa lahat para sa healthy cell turnover. Ang magnesium tumutulong sa mahigit 300 biochemical reactions sa katawan mula sa muscle function, nerve signaling, hanggang sa energy production. Ang potassium naman ay tumutulong sa pag-maintain ng normal na blood pressure, fluid balance, at proper muscle contractions, including ang tibok ng puso. At ang antioxidants tulad ng polyphenols at flavonoids ang nagsisilbing panangga ng cells mo laban sa oxidative stress at inflammation. Pero may dagdag pa. Ang okra ay may vitamin A, beta-carotene, na mahalaga sa kalusugan ng mata at immune system. Mayroon din itong B vitamins tulad ng B6 na tumutulong sa brain function at energy metabolism. May maliit din itong amount ng iron at calcium na sumusuporta sa dugo at buto, lalo na kapag bahagi ito ng regular na diet. Isa pang mahalagang punto ang kombinasyon ng soluble at insoluble fiber sa okra. Ang soluble fiber tumutulong sa blood sugar at cholesterol control, habang ang insoluble fiber naman ay tumutulong sa maayos na paggalaw ng bituka. At dahil natural itong mababa sa fat at walang kolesterol, isa itong heart-friendly na pagkain na madaling isama sa kahit anong diet. Ngayon, isipin mo ito. Kumain ka ng pagkain na mataas sa carbohydrates, kanin, tinapay, o matatamis. Karaniwan, mabilis tataas ang blood sugar mo. At kapag madalas itong mangyari, napapagod ang katawan mo, lalo na ang insulin response na maaaring mauwi sa insulin resistance at kalaunan, diabetes. Pero kapag may kasamang okra ang pagkain mo, iba ang nangyayari. Yung mucilage, yung malapot na bahagi ng okra, hindi lang basta texture. Sa loob ng digestive system mo, bumubuo ito ng parang gel. Ang gel na ito ang nagiging barrier na nagpapabagal sa breakdown at absorption ng carbohydrates. Ibig sabihin, imbes na biglang sumirit ang blood sugar mo, mas dahan-dahan itong tumataas, mas stable ang glucose levels, at mas iwas ka sa biglaang energy crash pagkatapos kumain. Pero hindi lang mucilage ang may role dito. Ang fiber ng okra, lalo na ang soluble fiber, tumutulong pabagalin ang gastric emptying o yung bilis ng paglabas ng pagkain mula sa tiyan papunta sa bituka. Dahil dito, mas kontrolado ang pagpasok ng glucose sa bloodstream. May mga compounds din ang okra na pinag-aaralan kung paano nito naaapektuhan ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, maaaring makatulong ito para mas maging responsive ang cells mo sa insulin, kaya mas nagagamit ng katawan ang asukal bilang energy, imbes na manatili ito sa dugo. Dagdag pa rito, dahil nakakatulong din ang okra sa pagkontrol ng cholesterol at inflammation, sinusuportahan nito ang overall metabolic health na mahalaga sa mga may diabetes o prediabetes. Kaya may mga taong umiinom ng tinatawag na okra water. Binababad ang hiniwang okra sa tubig at iniinom ito. Ang goal nito ay makuha ang mucilage at ilang nutrients na maaaring makatulong sa blood sugar control. Pero mahalagang tandaan, hindi ito magic solution. Ang okra, kahit kainin o inumin, ay suporta lamang. Hindi nito pinapalitan ang gamot, tamang diet, o payo ng doktor. Mas epektibo ito bilang bahagi ng balanced lifestyle kasama ng tamang pagkain, regular na galaw, at medical guidance. Sa kabuuan, ang okra ay isang simpleng paraan para tulungan ang katawan mo na panatilihing steady ang blood sugar. Hindi biglaan, hindi agresibo, pero tuloy-tuloy na suporta para sa mas balanseng kalusugan araw-araw. Pagdating naman sa puso, ganito ang nangyayari. Araw-araw, may kolesterol na pinoproseso ang katawan mo. Natural lang iyon.
Pero kapag sumobra ang bad cholesterol o LDL, nagsisimula itong dumikit sa mga pader ng ugat. Unti-unti, nagkakaroon ng bara at dito, nagsisimula ang panganib sa puso tulad ng high blood pressure, heart attack at stroke. Ngayon, dito pumapasok ang okra. Yung fiber nito lalo na yung tinatawag na mucilage. Yung malapot na bahagi hindi lang basta kakaiba sa texture. Sa loob ng katawan mo, parang trap ang ginagawa nito. Kinakapit nito ang cholesterol sa digestive system para hindi na ito tuluyang maabsorb papunta sa dugo. Sa halip, inilalabas ito ng katawan bilang waste. Ibig sabihin, nababawasan ang naiipong cholesterol sa ugat mo. Pero hindi doon nagtatapos ang benepisyo. Ang okra ay mayaman din sa antioxidants tulad ng polyphenols at flavonoids. Ang mga ito tumutulong labanan ang inflammation, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nasisira ang mga ugat at lumalala ang sakit sa puso. Kapag mas mababa ang inflammation, mas protektado ang iyong cardiovascular system. Kasabay nito, may potassium din ang okra. Ang potassium ay mahalaga sa pag-maintain ng tamang blood pressure. Tinutulungan nitong i-relax ang mga blood vessels at balansehin ang epekto ng sodium sa katawan. Kaya kung regular mong kinakain ang okra, makakatulong ito para hindi masyadong tumaas ang presyon ng dugo mo. Sinusuportahan din ng okra ang maayos na daloy ng dugo dahil sa kombinasyon ng fiber, antioxidants at minerals, mas nagiging flexible at healthy ang iyong mga ugat. Ibig sabihin, kahit simpleng gulay lang ito, araw-araw itong gumagawa ng proteksyon para sa puso mo mula sa pagbabawas ng kolesterol, pagkontrol ng blood pressure, hanggang sa pagprotekta sa mismong mga ugat mo. Kung napapaisip ka na ngayon kung gaano kahalaga ang mga simpleng pagkain na kinakain natin, mag-like ka, mag-comment, at mag-subscribe. Mas marami tayong matutulungan kung sama-sama nating pinapalaganap ang kaalaman para sa mas malusog at mas empowered na komunidad. Ngayon, dito ulit pumapasok ang okra. Ang fiber nito hindi lang basta pangpadumi. Ito ay nagsisilbing prebiotic. Ibig sabihin, pagkain ito ng good bacteria sa bituka mo. Kapag pinapakain mo ang good bacteria, mas dumadami sila at mas nagiging dominant kaysa sa harmful bacteria. Resulta, mas maayos ang digestion, mas malakas ang resistensya, at mas kaunti ang inflammation sa tiyan. At yung mucilage, yung malapot na bahagi ng okra, may espesyal na papel sa loob ng tiyan mo. Kumikilos ito parang natural na coating o shield. Binabalutan nito ang lining ng tiyan at bituka, kaya nakakatulong itong protektahan laban sa irritation. Kung madalas kang makaramdam ng acidity, hyperacidity, o parang mahapdi ang sikmura, malaking tulong ito. Nakakapagbigay ito ng soothing effect, parang pinapakalma ang loob ng tiyan mo. Ang okra ay tumutulong din sa maayos na paggalaw ng bituka. Dahil sa kombinasyon ng soluble at insoluble fiber, mas nagiging regular ang bowel movement. Kung hirap ka sa pagdumi o constipated ka, makakatulong itong palambutin ang dumi at pabilisin ang paglabas nito ng hindi harsh sa katawan. At kapag maayos ang daloy ng digestion mo, mas maganda rin ang absorption ng nutrients mula sa pagkain mo. Ibig sabihin, mas nasusulit ng katawan mo ang bawat kinakain mo. Sa madaling salita, ang okra hindi lang basta gulay, isa itong natural na tagapag-ayos ng tiyan mo. Pinapakain ito ang good bacteria, pinoprotektahan ang lining ng tiyan, at tinutulungan kang magkaroon ng mas maayos at komportableng digestion araw-araw. Sa loob ng katawan mo, may laban na hindi mo nakikita. Free radicals laban sa cells mo. Ang free radicals ay mga unstable molecules na nabubuo mula sa stress, polusyon, processed food, at kahit normal na proseso ng katawan. Kapag dumami sila, nagsisimula silang magnakaw ng electrons mula sa healthy cells at dito nagsisimula ang damage. Kapag nanalo ang free radicals, nagkakaroon ng oxidative stress. At ang oxidative stress ang isa sa mga ugat ng maraming problema mula sa maagang pagtanda hanggang sa mga sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso at iba pang chronic conditions. Ngayon, dito pumapasok ang okra. Ang okra ay mayaman sa antioxidants.
tulad ng vitamin C, flavonoids, at polyphenols. Ang mga ito ang nagsisilbing panlaban ng katawan mo. Kinokontra nila ang free radicals at pinipigilan ang chain reaction ng cell damage. Ibig sabihin, hindi lang nito pinoprotektahan ang cells mo, tinutulungan din nitong pabagalin ang proseso ng pagtanda sa loob ng katawan. Pero, mas malalim pa ang epekto nito. Ang oxidative stress at inflammation ay magkaugnay. Kapag mataas ang oxidative stress, tumataas din ang inflammation. At kapag chronic ang inflammation yung tuloy-tuloy, kahit walang infection dito, nagsisimula ang mas seryosong sakit. Ang okra, dahil sa antioxidant content nito, tumutulong pababain ang inflammation sa katawan. Hindi ito instant na parang gamot. Pero kapag regular mo itong kinakain, unti-unti nitong pinapakalma ang internal inflammation. May mga compounds din ang okra na tumutulong mag-regulate ng immune response. Ibig sabihin, hindi sobrang reactive ang katawan mo, hindi ito basta-basta nag-overreact na nagdudulot ng unnecessary inflammation. Dagdag pa rito, ang fiber ng okra ay may indirect role din sa anti-inflammatory effect. Kapag healthy ang gut mo, mas balance ang immune system mo at mas mababa ang inflammation sa buong katawan. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng gulay ay may epekto hindi lang sa tiyan, kundi sa kabuuang kalusugan mo. Sa kabuuan, nilalabanan nito ang free radicals, pinapababa ang inflammation, at tinutulungan kang maiwasan ang mga sakit na unti-unting nabubuo sa loob kahit hindi mo agad nararamdaman. Ang utak mo ay umaasa sa maayos at malinaw na signal. Bawat galaw, bawat desisyon, bawat alaala, lahat yan dumadaan sa communication ng iyong brain at nervous system. Ngayon, dito pumapasok ang okra. Ang magnesium na taglay nito ay mahalaga sa tamang pagpapadala ng nerve signals. Tinutulungan nitong i-regulate ang activity ng neurons para hindi sila overactive. Resulta? Mas kalmado ang isip, mas maayos ang focus, at mas kontrolado ang stress response ng katawan mo. Kapag kulang ka sa magnesium, mas madali kang makaramdam ng pagod, anxiety, at mental fog. Pero kapag sapat ito, mas relaxed ang nervous system mo, parang mas steady ang takbo ng isip mo araw-araw. Hindi lang iyon. Ang okra ay mayaman din sa antioxidants tulad ng vitamina C at polyphenols. Ang mga ito ang nagsisilbing proteksyon ng brain cells laban sa oxidative stress, isang proseso na unti-unting nakakasira sa cells at konektado sa memory loss at cognitive decline habang tumatanda. Ibig sabihin, habang pinoprotektahan mo ang utak mo laban sa damage, tinutulungan mo rin itong manatiling sharp at functional sa mas mahabang panahon. May isa pang mahalagang benepisyo ang okra, ang epekto nito sa blood flow. Dahil nakakatulong ito sa puso at blood vessels, mas nagiging maayos din ang daloy ng dugo papunta sa utak. At tandaan, ang utak ay nangangailangan ng sapat na oxygen at nutrients para gumana ng maayos. Kapag maganda ang circulation, mas efficient ang brain function, mas malinaw ang pag-iisip at mas mabilis ang response. Dagdag pa rito, ang fiber sa okra ay may indirect na epekto sa utak sa pamamagitan ng gut-brain connection. Kapag healthy ang gut mo, mas maayos din ang mood at mental clarity mo. Ito ang tinatawag na gut-brain axis, kung saan ang kondisyon ng tiyan mo ay may direktang epekto sa utak mo. Sa kabuuan, ang okra ay hindi lang para sa katawan, para rin ito sa isip. Tumutulong ito sa maayos na nerve signaling, pinapakalma ang stress response, pinoprotektahan ang brain cells, at sinusuportahan ang malinaw at focused na pag-iisip araw-araw. Habang tumatanda tayo, unti-unting humihina ang mga buto. Hindi ito biglaan, dahan-dahan itong nangyayari sa loob ng katawan. Kadalasan hindi mo napapansin hanggang sa maramdaman mo na lang ang pananakit o panghihina. Ang okra ay may vitamin K, isang nutrient na kritikal sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maayos na i-lock in ang calcium sa mga buto. Kung walang sapat na vitamin K, kahit may calcium ka, hindi rin ito magagamit ng maayos ng katawan. Kasabay nito, may calcium din ang okra, ang pangunahing mineral na bumubuo sa structure ng buto. Ito ang nagbibigay ng tibay at densidad sa skeletal system mo.
At hindi rin mawawala ang magnesium. Ang magnesium ay tumutulong sa tamang absorption ng calcium at vitamin D. Ibig sabihin, hindi lang basta nadadagdagan ang nutrients mo, mas nagiging efficient ang paggamit ng katawan mo sa mga ito. Bukod pa dito, mahalaga ang magnesium sa pagpapanatili ng bone density at pag-iwas sa bone loss habang tumatanda. Pero mas malalim pa ang benepisyo nito. Ang okra ay may anti-inflammatory properties na tumutulong protektahan ang mga buto at joints. Kapag mababa ang inflammation sa katawan, mas mabagal ang pagkasira ng bone tissue at cartilage na mahalaga lalo na sa pag-iwas sa kondisyon tulad ng osteoporosis at joint pain. Dagdag pa rito, may vitamin C din ang okra na tumutulong sa production ng collagen. Ang collagen ay isang mahalagang bahagi ng buto at joints ito ang nagbibigay ng flexibility at support para hindi madaling mabasag o masira ang mga ito. At dahil sinusuportahan din ng okra ang hormone balance at overall metabolism, mas nagiging stable ang proseso ng bone remodeling, yung natural na pagpapalit ng luma at bagong bone tissue sa katawan mo. Sa madaling salita, ang okra ay hindi lang simpleng gulay, isa itong natural na suporta para sa matibay na buto. Pinapalakas nito ang bone structure, tinutulungan ang absorption ng mahahalagang nutrients, at pinoprotektahan ka laban sa unti-unting paghina ng buto habang tumatanda. Para sa mga buntis, napakahalaga ng folate. Ito ay isang uri ng bitamina na kritikal sa maayos na pagbuo ng baby, lalo na sa unang mga linggo ng pagbubuntis. Ngayon, dito pumapasok ang okra. Ang okra ay natural na mayaman sa folate, vitamin B9. Tinutulungan nito ang tamang development ng neural tube ng baby, ito ang magiging utak at spinal cord. Kapag sapat ang folate, mas nababawasan ang panganib ng birth defects, lalo na ang mga may kinalaman sa utak at spine. Pero hindi lang doon nagtatapos ang benepisyo nito. Ang folate ay mahalaga rin sa paggawa ng bagong cells. Sa pagbubuntis, mabilis ang cell growth hindi lang para sa baby, kundi pati sa placenta at sa katawan ng nanay. Ibig sabihin, sinusuportahan ng okra ang healthy na paglaki at development ng sanggol sa kabuuan. Dagdag pa rito, may vitamin C ang okra na tumutulong sa immune system ng buntis. Sa panahong mas sensitibo ang katawan, mahalaga ang proteksyon laban sa infections at dito nakakatulong ang nutrients na galing sa okra. May fiber din ang okra na malaking tulong lalo na sa mga buntis na nakakaranas ng constipation. Dahil sa hormonal changes, bumabagal ang digestion, kaya ang natural na fiber ng okra ay tumutulong para maging mas maayos ang pagdumi at maiwasan ang discomfort. At dahil may potassium at magnesium din ito, nakakatulong ang okra sa pag-regulate ng blood pressure, isang mahalagang aspeto sa pagbubuntis para maiwasan ang komplikasyon tulad ng hypertension. Hindi rin dapat kalimutan ang iron support. Kahit hindi mataas sa iron ang okra kumpara sa ibang pagkain, tumutulong ito sa overall nutrient balance na kailangan para maiwasan ang anemia, isang karaniwang concern sa mga buntis. Sa kabuuan, ang okra ay isang simpleng gulay na may malaking ambag sa isang healthy na pagbubuntis. Mula sa pagsuporta sa brain at spine development ng baby hanggang sa pagtulong sa digestion, immunity, at overall well-being ng nanay, isa itong natural na dagdag proteksyon para sa mag-ina. Paalala lang, mahalaga pa rin ang balanced diet at payo ng doktor sa pagbubuntis, pero ang pagdagdag ng masustansyang gulay tulad ng okra ay isang magandang hakbang para sa kalusugan. May mga compound sa okra na pinag-aaralan kung makakatulong sa pagkontrol ng cancer cells. Pero mahalagang linawin, hindi ito gamot at hindi ito kapalit ng medical treatment. Suporta lamang ito sa overall health. Ngayon, ano ba talaga ang ginagawa ng okra sa katawan pagdating sa ganitong usapin? Ang okra ay mayaman sa antioxidants tulad ng flavonoids at polyphenols. Ang mga compounds na ito tumutulong protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang kondisyon na maaaring magdulot ng DNA damage na isa sa mga unang hakbang sa pagbuo ng cancer. Ibig sabihin, bago pa man magsimula ang problema, tumutulong na ang okra na bawasan ang risk sa pamamagitan ng pagprotekta sa cells mo. May mga pag-aaral din na tumitingin sa lectins, mga natural compounds na matatagpuan sa okra,
sa laboratory settings. Nakita na ang ilang lectins ay maaaring makaapekto sa growth ng certain cancer cells. Pero tandaan, nasa early stages pa ito ng research at hindi pa ito sapat para sabihing panggamot ang okra. Mas mahalaga ang role nito sa prevention at support. Dahil sa anti-inflammatory properties ng okra, nakakatulong itong pababain ang chronic inflammation sa katawan. At ang chronic inflammation ay isa sa mga factors na konektado sa pagdevelop ng iba't ibang uri ng cancer. Kapag mas kalmado ang internal environment ng katawan mo, mas mababa ang pagkakataon na magkaroon ng abnormal cell growth. Hindi rin dapat kalimutan ang fiber ng okra. Ang fiber ay tumutulong sa paglilinis ng digestive system lalo na sa colon. Pinapabilis nito ang paglabas ng waste at toxins, kaya nababawasan ang exposure ng lining ng bituka sa harmful substances na maaaring mag-trigger ng cell damage. Ito ang dahilan kung bakit ang high-fiber diet ay konektado sa mas mababang risk ng colon-related cancers. Dagdag pa rito, sinusuportahan ng okra ang immune system. Kapag malakas ang immune system mo, mas kaya nitong kilalanin at labanan ang abnormal cells bago pa sila lumaki at maging problema. Sa kabuuan, ang okra ay hindi panlunas sa cancer, pero isa itong makapangyarihang katuwang sa pagprotekta ng katawan mo. Tumutulong ito sa pag-iwas sa cell damage, pagpapababa ng inflammation, at pagsuporta sa natural defenses ng katawan. Lahat ng ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng mas malusog at mas matibay na sistema laban sa sakit. Ang atay mo ang isa sa pinakaimportanteng organ sa katawan mo. Ito ang naglilinis ng dugo, nagpoproseso ng nutrients at tumutulong magtanggal ng toxins araw-araw kahit hindi mo ito napapansin. Ngayon, dito pumapasok ang okra. Ang fiber ng okra ay may mahalagang papel sa natural na detox ng katawan. Kapag maayos ang digestion mo, mas mabilis na ilalabas ang waste at toxins sa pamamagitan ng bituka. Hindi naiipon ang mga ito sa katawan na maaaring magdulot ng stress sa atay. Sa madaling salita, tinutulungan ng okra na huwag pahirapan ang atay mo. At yung mucilage, yung malapot na bahagi ng okra, ay may kakayahang kumapit sa ilang waste products at bile acid sa digestive tract. Kapag nailabas ang mga ito, napipilitan ang katawan na gumamit ng cholesterol para gumawa ulit ng bile, na indirectly tumutulong din sa paglinis ng sistema. Pero hindi lang fiber ang mahalaga. Ang okra ay mayaman din sa antioxidants, tulad ng vitamin C at polyphenols. Ang mga ito tumutulong protektahan ang liver cells laban sa oxidative stress, isang uri ng damage na maaaring magdulot ng inflammation at unti-unting pagkasira ng atay. Kapag mas protektado ang liver cells, mas nagiging efficient ang atay sa paggawa ng trabaho nito, mula sa pag-detoxify ng harmful substances hanggang sa pag-regulate ng metabolism. May mga pag-aaral din na tumitingin sa potential ng okra na makatulong sa pag-reduce ng fat accumulation sa atay, lalo na sa mga kondisyon tulad ng fatty liver. Bagamat hindi ito gamot, may indikasyon na ang regular na pagkain ng fiber-rich at antioxidant-rich foods tulad ng okra ay nakakatulong sa mas healthy na liver function. Dagdag pa rito, ang okra ay tumutulong din sa pagkontrol ng blood sugar at cholesterol, dalawang bagay na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng atay. Kapag stable ang mga ito, mas nababawasan ang stress at damage sa liver over time. Kahit healthy, kailangan pa rin ng tamang dami. Sobra ay pwedeng magdulot ng bloating. May oxalates din ito na maaaring makaapekto sa may kidney issues. At kung may iniinom kang gamot, mas mabuting kumonsulta sa doktor. Sa puntong ito, malinaw na ang okra ay hindi lang basta isang ordinaryong gulay na nakikita natin araw-araw. Isa itong halimbawa kung paano ang simpleng pagkain ay may kakayahang magdala ng malalim at pangmatagalang epekto sa ating kalusugan kung bibigyan lang natin ito ng tamang atensyon. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng napag-usapan mula sa pinagmulan nito sa Africa, sa paglalakbay nito patungo sa Pilipinas, hanggang sa pagiging bahagi nito ng ating pang-araw-araw na pagkain, makikita natin na ang okra ay matagal nang kasama sa buhay ng tao, hindi lang bilang pagkain,
kundi bilang natural na suporta sa kalusugan. At ngayon, sa tulong ng modernong agham, mas lalo nating nauunawaan kung bakit ang mucilage na dati ay iniiwasan ng marami, ngayon ay naiintindihan na bilang isang mahalagang uri ng soluble fiber na tumutulong sa blood sugar control, cholesterol reduction, at gut protection. Ang mga bitamina at minerals nito ay hindi lang basta nutrients, kundi aktibong tumutulong sa pagpapanatili ng balanse sa katawan mula sa immune system hanggang sa puso, utak at buto. Pero higit sa lahat, ang pinakamahalagang aral dito ay hindi lang tungkol sa okra mismo. Ito ay paalala na maraming pagkain sa paligid natin, lalo na yung mga natural at hindi processed, ang may kakayahang suportahan ang ating kalusugan kung marunong lang tayong pumili at umunawa. Kung nais mong isama ang okra sa iyong lifestyle, hindi kailangan ng drastic na pagbabago. Magsimula ka sa simple. Pwede mo itong idagdag sa mga ulam na kinakain mo na sinigang, pinakbet, o kahit simpleng ginisang gulay. Ang consistency ang mas mahalaga kaysa sa dami. Kung ang goal mo ay blood sugar control, mas makakatulong kung isasabay mo ang okra sa balanced meals, hindi lang puro carbohydrates. Tandaan, ang epekto ng okra ay mas nagiging epektibo kapag bahagi ito ng overall healthy diet. Para naman sa heart health, ang pagkain ng okra kasama ng iba pang fiber-rich foods tulad ng gulay at prutas ay makakatulong sa mas magandang cholesterol profile. Kung digestion ang concern mo, unti-unti mong dagdagan ang intake nito. Huwag biglain, lalo na kung hindi sanay ang katawan mo sa high-fiber foods dahil maaaring magdulot ito ng bloating o discomfort. Para sa mga may existing medical conditions tulad ng diabetes, hypertension, o kidney problems, mahalagang tandaan na ang okra ay suporta lamang hindi kapalit ng gamot o medical treatment. Mas mainam pa rin ang regular na konsultasyon sa doktor at pagsunod sa tamang medical advice. At isa pang mahalagang punto, hindi lahat ng healthy food ay pareho ang epekto sa bawat tao. Ang katawan natin ay may kanya-kanyang reaksyon, kaya mahalaga ang pakikinig sa sarili mong katawan habang ina-adjust mo ang iyong diet. Sa mas malawak na pananaw, ang okra ay simbolo ng isang simpleng katotohanan. Hindi kailangang mahal o komplikado ang pagkain para maging healthy. Sa panahon ngayon na maraming tao ang umaasa sa supplements, fad diets, at mabilisang solusyon, nakakalimutan natin na ang tunay na pundasyon ng kalusugan ay nasa araw-araw nating pagkain. At kadalasan, ang mga sagot ay nasa mga simpleng bagay na matagal na nating nakikita pero hindi napapansin. Ang okra ay isa lamang halimbawa. Pero kung sisimulan mong tingnan ang pagkain mo, hindi lang bilang pampabusog, kundi bilang bahagi ng pangangalaga sa sarili mo, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Kung may natutunan ka sa video na ito, at kung sa tingin mo ay makakatulong ito sa iba, maglaan ka ng sandali para i-like ang video na ito, mag-comment ng iyong insights o karanasan, at mag-subscribe sa channel. Ang bawat like, bawat share, at bawat comment ay tumutulong para mas maraming tao ang maabot ng ganitong kaalaman. Dahil sa huli, ang tunay na layunin ay hindi lang basta malaman ng impormasyon, kundi magamit ito para sa mas malusog, mas maalam, at mas empowered na pamumuhay.